Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At una tigit sa lahat, nais ko pong magpaamot ng pagbati ng magandang gabi sa ating mabuting pastor, ating mabuting guro, ating tagapagligtas, ang ating buhay na Diyos, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa inyo po mga minamahal, ginigilaw kong mga kapatid, patuloy na riyan ang pagbigay ng kahalagahan sa pagganap sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Magandang gabi at maging mga sa aking mga kasama, magandang gabi at muli sa ating buhay na Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, the Holy One, our Almighty God and everlasting Father, our good Shepherd and Heavenly Prophet, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Amen. Sa Kanya lamang ang kapurihan, kwalatian, pagsambat, pagdakila sa langit at lupa ngayon at magpakailan kailan paman. Amen. Praise God. At mga kapatid, upang hindi na po tayo mantala, tayo po ay maganda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia. Muli po nating sama-samang sariwaing pag-aralan ang mga buhay at banal na salita ng ating Diyos na manlalang na magiging daan pang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan kung matutunan po natin ipamuhay sa palatandaan yung kanyang mga banal na salita na ating pong mapag-aaralan. At sa ating pangunahing teksto, dito po tayo sa Book of 1 Corinthians, chapter 11, verse 1 and 2. Ganito po ang pahayag ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. From the Book of 1 Corinthians, chapter 11, verse 1 and 2, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I delivered them to you. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo." Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga buhay at banal na salita. Ang tema po ng ating pag-aaralan, "Follow me as I follow Christ." Ito po mga minamahal ay pahayag ng ating kapatid na si Apostol Pablo ng kanyang panahon sa mga mananampalataya na kanyang inaakay upang maging matibay at malagong mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan mga minamahal na yung mga kapatid, ini-encourage niya po sila na sundan siya sa paraan at sistema ng paglilingkod na kanyang ginagawa, kung paano niya sinusundan ang aral ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo nung kanilang kapanahunan. At sabi nga rito, pinupuri niya yung mga kapatid na inaalala nila at iniingatang matibay yung mga kaaralan, katuruan na kanyang ibinibigay sa kanila. Ano ba ito mga kapatid na katuruan? Pinapahayag ng ating minamahal na apostol sa kanyang mga kasama nung kanilang kapanahunan. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 2, "But how renounce the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God." Ang sabi rito mga minamahal, bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan
ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. So kung papansinin po natin, yung sentro ng kanyang pangangaral, sa kanyang pagtuturo, pagbibigay tagubilin sa mga mananampalataya nung kanilang kapanahunan, ito po mga minamahal ay yung pagpapahayag ng katotohanan. Yung pagpapahayag ng katotohanan. Tinanggihan daw po nila yung kahiyahiyang bagay na nangatatago. Hindi sila nagsisilakad sa katusuhan ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, mga minamahal, hindi nila binabago. They are not perverting the Word of God, mga minamahal. Hindi nila binabago, mga minamahal, upang ipandaya. Hindi rin nila ninanakaw ang salita ng Diyos, mga minamahal, upang ipanligaw ng kanilang kapwa mananampalataya. Kundi ang kanilang ipinapahayag ay walang iba kundi ang katotohanan. Pag sinabing katotohanan, mga minamahal, it refers to our Lord Jesus Christ. He is the only truth, the begotten truth, mga minamahal. Yun po yung kanilang ipinapangaral, mga kapatid, nung kanilang panahon. Ang sabi ng verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus. Why? Who is Christ Jesus? He is the truth. The only truth. He is the truth holder, mga minamahal. So yun yung kanilang pinapangaral, mga minamahal. Pinagtatagubili nila sa mga tao, mga minamahal, ang katotohanan ni Kristo. Bakit, mga minamahal? Bukod sa mga minamahal, si Kristo ang katotohanan. He is the power of God, mga minamahal, so that every one of us obtain salvation. Para ang bawat isa atin ay magkamit, makatanggap, magkaroon ng kaligtasan. Wala nang ibang pagmumula ng kaligtasan kundi si Kristo na katotohanan. Kaya ito yung pinagtatagubilin ng mga apostol katulad ni Pablo nung kanilang kapanahunan. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili kundi si Kristo, Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. So, napakalinaw, mga minamahal. So, susundan natin, mga minamahal. Sabi ng Biblia, follow me as I follow Christ. Ito yung magiging basihan natin, mga minamahal. Ito yung pagdidependehan natin, ito yung susundan natin, sapagkat ito yung sistema at paraan ng kanilang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, nung kanilang kapanahunan. At ito rin ang aral, katuruan na kanilang ipinapamahagi sa mga mananampalataya nung kanilang kapanahunan. Mga kapatid, hindi nila pinipervert yung Word of God. Wala silang ibang tinuturo, mga minamahal. Rooted sila, mga minamahal, in the Word of God. It's the Word of God, it's the Word of truth. And it is the power unto salvation to them that believe. Mga minamahal. So, kinakailangan, ito yung titingnan natin in our time, paano yung sinasabi natin, follow me as I follow Christ. Talaga bang, mga minamahal, sinusundan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? O nagiging instrumento tayo para i-deceive o i-mislead yung mga kaluluwa na nais, mga minamahal, magkamit ng makalangit na
kapangakuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan maging maingat po tayo. Ito po, mga minamahal, ay pinapaalala ng salita ng ating pinakamamahal na Kristo from the book of Colossians chapter 2 verse 8, beware, lest anyone spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Tingnan yung babala nila, mga kapatid. Kayo magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Kumusta sa ating mga kinaaanibang pananampalataya? Wala na ba ito? Hindi na ba itinuturo, mga minamahal, ng ating mga tagapagpaliwanag, tagapagpahayag, tagapagpaaninaw, mga minamahal, ng aral kung paano ang ating mga kaluluwa ay magkakaroon ng kaligtasan? Wala na ba itong mga sinasabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ipinapaalala ng mga nauna sa atin na mga mananampalataya, ng mga apostol? Yung aral patungkol, mga kapatid, sa tradisyon. Beware lest anyone spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men. We need to check out, mga minamahal, kung talagang, mga minamahal, nasa truth tayo, mga minamahal. Kung ang talagang pinapangaral natin, tinuturo natin ay pawang katotohanan lamang, pawang si Kristo lamang. Kasi ang mga apostol nagbigay sila ng babala. Tayo daw po ay magsipag-ingat. Napakarami kaya, mga minamahal, kong mga alagad itong si Satan deceiver. 1/3 of the angel in heaven, mga minamahal, nadaya niya. Itinapon sila dito sa sanlibutan para dayain, mga minamahal, yung mga walang muwang, walang malay na mga kaluluwa. Are we one of the deceiver? Isa ba tayo sa tagapangaral ng tradisyon na pinapaingatan sa atin, mga minamahal, ng mga apostol? Binibihag natin yung mga tao, mga minamahal, sa mga mapanghikayat, mga minamahal ko, na pagtuturot, pangangaral sa pamamagitan ng mga pangakong pansanlibutan. And then what? Nandyan na, mga minamahal. Di pa man tayo nakakaalis ang libutan. Nandoon na, mga minamahal, yung pagpapahigwatig, pagpaparamdam ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin siya kaisa sa pananampalataya na ating nilalakaran. Why? Kasi iba yung ating pinambibihag sa tao eh. Hindi yung truth, kundi, mga kapatid, yung walang kabuluhang pangdara ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. Mga kapatid, sobra natin, mga minamahal, kung pinopromote, ipinapakipaglaban, mga minamahal, yung aral ng pandaraya, yung aral ng kasinungalingan, yung traditional na katuruan na sabi ng Biblia, pinapapaingatan sa bawat isa na mga naghahangad, nagnanais na magkamit ng makalangit na kapangakuan. Baka ito ang dalhin sa atin ipangbihag, mga minamahal, sa ating mga walang malay na kaisipan. Delikado po. Why, mga minamahal? Hindi po yan inaral
Unang-una ng Panginoon, pangalawa ng kanyang mga apostol, at sila ang nagbibigay ng babala sa ating mga dinatnan ng huling panahon na mag-ingat tayo. Baka yung mga tagapagturo ng ganito, mga minamahal, yung bumihag sa atin. Saan tayo dadalhin, mga minamahal? Sabi ng Bible, no one that make a lie will enter heaven. Kung yun ang aral natin, yun ang turo natin, mga minamahal. Kasama, mga minamahal, doon, mga minamahal, sa binibigyan natin ng marubdob na pagbibigay halaga o importansya. Tingnan natin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, but we have renounced the hidden things of dishonesty, not working in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But by manifestation of the truth, yun yung way ng mga apostol, mga minamahal. Yun yung kanilang lakad, yun yung kanilang paraan ng pagtuturo, ng kanilang pangaral, ng kanilang pamumuhay. Yung ayon sa katotohanan lamang, mga kapatid. Yung ayon sa katotohanan lamang. Nagpapatotoo sila, mga minamahal, na ito ay walang kabuluhan. Ito nga, sinasabi ng Book of Colossians baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa saling sabi ng mga tao. Sabi ng Bible, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So, in our time, mga minamahal, napakalawak ng mundo, napakaraming mga tao, mga minamahal, titingnan po natin kung saan tayo dapat manghawak, kung sino ang dapat natin pakinggan, kung talaga bang yung mga papahayag o ating mga tagapagpahayag ay mga minamahal, tanging katotohanan lamang yung batayan, yung basihan, kung talaga bang tinanggihan nila yung makahihayang bagay na natatago. Yung natatago, mga minamahal, kahihayang bagay, yun yung aral ng pandaraya, kasinungalingan. Mga minamahal, kahiyahiya daw po yun, papaniwalain mo yung tao, pag nagsagawa ka ng ganito, langit ang mapupuntahan ng kaluluwa mo. There is no such thing in the Bible. Kaya nga, pinapapag-ingat tayo mga kapatid. Tingnan nyo, mga minamahal. Ang sabi, mga minamahal, ng Book of Galatians chapter 1 verse 13. Patutuo ni Apostol Pablo. For ye have heard of my conversation in times past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited in the Jews' religion above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraan panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paano ang aking iniusig ng malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa reliyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasay, totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga
magulang. Sabi ng Biblia, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. Yun daw dati, mga minamahal, yung lifestyle ni Pablo. Yung way of his beliefs, mga minamahal, yung paraan ng kanyang paniniwala, yung paraan ng kanyang pananampalataya, traditional, mga minamahal. But then, mga minamahal, nung sila'y tawagin ng ating mahal na Panginoon, pinaunawa ng ating dakilang Diyos sa kanila na yun ay walang kabuluhan, mga kapatid. So, ibig sabihin, pag sinabing walang kabuluhan, mga minamahal, wala tayong mapapakinabangan. Ikakapahamak ng ating mga kaluluwa, ikabubuli doon sa dagat-dagatang apoy na walang hanggang kapahamakan. So, we need to avoid, mga minamahal. Hindi na yun gospel mga minamahal. Hindi na yun gospel. It's not part of the gospel. Mga minamahal, traditional teaching is not part of the gospel of Christ. Yung worldly belief, traditional belief, mga minamahal. So, sabi ng Biblia, nung tawagin siya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito yung transformasyon na nangyari sa kanyang katauhan ng kanilang panahon. Philippians chapter 3 verse 13 and 14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na sa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. So, ibig sabihin, hindi niya iniingatan sa kanyang isip, hindi niya iniingatan sa kanyang puso, hindi niya iniingatan sa kanyang gawa, yung traditional, mga minamahal, belief. Hindi. Sabi ng Biblia, yung ginagawa niya, nililimot. Ginagawa ba yan natin, mga kapatid, sa ating mga paraan ng paglilingkod ngayon, sa ating mga kinabibilangan ngayon, mga minamahal? Pinapaalala lang natin ang bagay na ito sapagkat, mga minamahal, mahalaga yung ating mga kaluluwa, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Napakahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, walang ibang gustong itanim sa atin ang ating dakilang Diyos, kundi, mga minamahal, yung word of truth, gospel of Christ. Not, mga minamahal, traditional teaching or traditional practices. Mga minamahal. So, si Pablo, nagtutungulin siya hanggang sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Paabante siya, mga minamahal, palayo, mga minamahal, doon sa pinag-alisan sa kanya ng ating Panginoon na aral na walang kabuluhan. Mga kapatid, walang kabuluhan. Hindi na dapat yan masumpungan, mga minamahal, sa ating mga mananampalataya. Pag sinabing Christian, mga minamahal, lahat ng anggulo, mga minamahal, ng ating paraan ng pananampalataya, paniniwala, pamumuhay, pagsasagawa, ay naaayon lamang sa kanyang mga buhay at banal na salita. Ang ibig sabihin, naaayon lamang, mga kapatid, sa gospel of Christ. Yan naman ang sinabi, mga minamahal, na ituro sa buong sanlibutan upang ang sinumang manampalataya ay huwag mapahamak
ng kundi magkaroon ng kaligtasan. Ang manampalataya, hindi mapapahama kundi magkaroon ng kaligtasan. Ang ipinapaturo ng ating pinakamamahal na Panginoon na ipamuhay, isabuhay, maging sistema ng pamumuhay, maging paraan ng pamumuhay, ay yung sinasabi ng Ebanghelyo. Yung sinasabi ng mabuting balita, hindi yung sinasabi, mga minamahal, ng ating nakamulat na nakagisna na salit-saling sabi o tradisyon ng sanlibutan. So, tingnan natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Practicer ba tayo, mga minamahal, ng Gospel of Christ? Or deceiver tayo, mga minamahal, ng ating sarili at ng iba pa, mga minamahal? In what way? Kasi pinapaniwala natin yung ating sarili na we're Christian, mga minamahal, while we are practicing the deeds of the traditional teaching. Ganun yung paniniwala natin sa ating sarili. Tayo'y Kristiyano sa ganung sistema, sa ganung paraan. Na ang ating sinusundan, mga minamahal, yung adulterated, mga minamahal, and perverted, mga minamahal, na salita ng ating Ama sa Kalangitan. Bakit? Dinivert natin, kinonvert natin ginawa nating traditional. Sabi ng Biblia, yung mga nagsisitawag sa Panginoon sa ganung paraan, mga minamahal, naglilingkod sila ng walang kabuluhan. Mga minamahal, naglilingkod sila ng may kapaimbabawan, may kahipokrituhan, hypocrisy, ang sabi ng banal na kasulatan. Ginagamit ang pangalan ng Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, hindi ko na-prepare yung verse Ginagamit daw ng kaaway ng Panginoon yung kanyang pangalan. Mga kapatid, imagine, mga minamahal, ginagamit daw ng kaaway yung pangalan ng ating Panginoon. In what way? Nandoon yung perversion, mga minamahal. Nandoon yung diversion. Hindi fully, mga minamahal, gospel. Hindi fully, mga minamahal, apostolic. Hindi fully Christian. Bakit? May kahalo May kahalo na aral ng sanlibutan. Ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung ganung sistema. Ang sabi ng Biblia sa Book of Colossians chapter 2 verse 6 and 7, "As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving." Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. So, ang pagkaturo sa atin, mga minamahal, ay biblical, scriptural. Mga minamahal, nandoon yung ating masaganang pagpapasalamat.
Yun lang ba, mga minamahal? Wala na ba tayong in-adopt? Check natin, mga minamahal. Habang mayroon pang chance, habang mayroon pang time, mga minamahal, alam natin na mahigpit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw niya, mga minamahal, na ibigay sa iba yung pag-ibig at pananampalataya na nauukol lamang tangi sa Kanya. Ayaw niya. Mga minamahal, He is our jealous God. Gusto niya sa Kanya lang tayo, mga minamahal, tumingin. Sa Kanya lang tayo makinig, mga minamahal. Yung isipin natin at hanapin natin yung mga bagay lamang na Kanyang inihanda sa atin according to the Word of God. Diba? Sabi ng Bible, mga minamahal, siya lang ang pakikinggan natin. Sabi ng ating Ama sa Langit sa Matthew chapter 17, mga minamahal, siya lang ang pakikinggan natin, mga minamahal. Sabi ni Moises sa Deuteronomy chapter 18 verse 15. Mga minamahal, siya yung tinuturo ng mga apostol nung kanilang panahon. Siya lang yung ating titingnan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mga kapatid, so, pag may iba pa tayong pinakinggan, hindi na yan galing sa Panginoon. Mga minamahal. Pag may iba pa tayong minasdan, mga minamahal, iba na yun. Mga minamahal, hindi na yun ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal. If there is other, mga minamahal, na ating pinakinggan, hindi na yung gospel ng Panginoon. Mga minamahal, hindi na rin yun, mga minamahal, na ating tinitingnan, yung ating pinakamamahal na friend. Kaya nga, napaka-sensitive ng Word of God eh. Sabi ng Bible, rooted and built up in Him. In Him lang, in Him. Pero ngayon, kung titingnan natin, mga minamahal, rooted in traditional beliefs. Rooted in traditional practices. Mga minamahal, hindi talaga maalis. Kayang alisin. Bakit? Mga minamahal. Kasi, hindi naman talaga, mga minamahal, si Kristo ang pundasyon, mga minamahal. Hindi naman talaga rooted sa ating pinakamamahal na Panginoon, rooted and built up in Him. Kung talagang rooted and built up in Him, kontento na tayo sa Kanya. Because in Him, we are complete according to the Bible. Why? Bakit pa natin kinakailangan yung mga ganong practices? Kung ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, yung ibang aral bukod sa gospel, mga minamahal, makakapagpahamak ng ating kaluluwa. Mga kapatid, pagpaumanhinan niyo ako, mga minamahal, kung ito ang binibigay na mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po hindi sa aking kapakinabangan lamang, ito'y para sa ating lahat, dahil tayong lahat ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. At ang sabi, mga kapatid, ng 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ano ang pahayag sa atin ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi ng Word of God, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sabi ng Bible, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya wala pong iba, mga minamahal, kong layunin, mga minamahal. Wala pong ibang dahilan, mga minamahal. Ang ganitong kapamaraanan
sistema ng pagpapahayag ng banal na kasulatan, kundi yung ikapagpapalaya sa bawat isa atin, sa ating mga nag-ugat na pinangahawakang mga aral, mga minamahal ko, na ating nakamulatan, ating nakagisnan, sa halit-saling sabit tradisyon ng sanlibutan. Mga minamahal, hindi tayo tinawag para mangaral ng ganon at mamuhay ng ganon, sa paraang ganon, magturo sa ganon. Mga minamahal, kapag tayo nagsasagawa ng ganon, mga minamahal, sino, mga minamahal, yung sinasang-ayunan natin? Sino yung pinapakipagkaisahan natin, mga minamahal? It is not Christ, mga minamahal. Kasi ang nagpa-practice ng mga ganon, ang may hawak ng sistema at paraan ng paniniwala, mga minamahal, pananampalatayang ganon, mga minamahal, yung mga taong makasanlibutan. Are we? Kabilang ba tayo sa mga taong makasanlibutan? Mga kapatid, sabi ng Bible, be not conformed to this world. Kapag nagsasagawa ka ng tradisyon, na ritual ng tradisyon, nakikiayon ka sa sanlibutan. Nauunawa ba natin yung sinabi ng ating mahal na Panginoon, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan? Diba? So, before it's too late, mga minamahal, mahalin natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mahalin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan, mga minamahal, ng paniniwala at pananampalataya natin sa Kanyang mga buhay at banal na salita, ng Kanyang mabuting balita, ng Kanyang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, dito magkakaroon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Maitatakas natin doon sa walang hanggang kapahamakan, dagat-dagat ang apoy na sinasabi ng banal na kasulatan. Pero kung dadayain natin yung ating sarili, patuloy na dadalhin sa kaligawan, mga minamahal, kahit ang ating mahal na Panginoon malulungkot, mga minamahal, luluha, mga minamahal. Bakit? Hindi siya masaya kapag ang tao ay napapahamak. Di naman tayo dinesign para mapahamak o sa pagkapahamak eh. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga, mga minamahal, sinakripisyo niya yung kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao, mga minamahal, para tayo, mga minamahal, matubos niya sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Wala namang iba talagang totoo o tunay na nagmamahal sa atin eh. Meron pa ba? Mga kapatid, meron pa ba kayong alam mga natotoo tunay na nagmamahal sa atin liban sa Diyos? Mga minamahal, yung pangwalang hanggan, mga minamahal, ako wala na akong alam eh. Mga kapatid, sabi ng Biblia, ang Diyos lang yung umibig sa atin ng walang hanggang pag-ibig. Mga minamahal, walang masamang tinapay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit sinisikap, mga minamahal, na maintindihan natin ang mga bagay na ito? Bakit masikap na pinapaunawa sa atin ng ating mahal na Panginoon? Kasi ngayon lang yung ating pagkakataon, bukas hindi na natin alam. Lahat tayo, estranghero lang, malalakbay lang, dumadaan lang tayo dito sa sanlibutan. Mga minamahal. So, kinakailangan, mga minamahal, bigyan natin ng pansin ito. Mga kapatid, isip-isipin po natin yung paalala ng kanyang mga buhay at banal na salita. Sa Book of Galatians, mga minamahal, chapter 1, verse
8 and 9. But do we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say, I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Dapat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Wala naman silang mga pinangaral kundi ebanghelyo lang, yung mabuting balita lang. Mga kapatid, nilimot nila, iniwan na nila mga minamahal yung traditional teaching. Mga minamahal, iniwan na ng mga apostol. Meron ba kayong natatandaan, mga minamahal, na yung worldly practice, yung traditional na worldly practice, yung kanilang daladalang aral, turo? Walang ganun. Mga minamahal, kasi maigpit ang bilin sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala doon ang ating kaligtasan. Sabi ng pangangaral ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa book of Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe. Ano daw, mga minamahal? Yung ebanghelyo ni Kristo, siyang kapangyarihan. Mga minamahal, ebanghelyo ni Kristo, yun yung kapangyarihan para maligtas yung sumasampalataya. Sino ba yung ebanghelyo at sino ba si Kristo? They're one. According to the book of John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bakit isa lang? Kasi yung berbo, mga minamahal, na sumasa Diyos, at berbo na Diyos, mga minamahal, nagkatawang tao. John 1:14, and the Word was made flesh and dwell among us. Nagkatawang tao. Mga minamahal, ang salita. Kaya siya naging Jesus. Kaya ang pinapangaral ng mga apostol, si Jesus. Yung salita ni Jesus. Ang sabi dito, datapwat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kaya pag mayroon pong nagtuturo sa atin, mga minamahal, ng tradisyon, at mga minamahal, inaakay pa tayo, mga minamahal, magsagawa ng tradisyon, mga minamahal, questionable yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw naman ang ipinapaturo sa atin sa book of Matthew chapter 28, mga minamahal, verse 19 and 20. Sa book of Mark, mga minamahal, chapter 16, verse 15 up to 18. Yung iniutos lang na ipangaral natin, yung gospel of Christ, yung mabuting balita, yung ebanghelyo ni Kristo. Tingnan natin, mga minamahal. Ang sabi ng Word of God from the book of Matthew chapter 28 verse 19 and 20, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Dahil dito magsiyaon nga kayo't gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga minamahal, yun ang sabi ng Biblia. Ituturo natin, hindi tradisyon. Mga minamahal, kung sapat na yung tradisyon, mga minamahal, kung nakakabuti sa atin yung tradisyon, mga dumating ang ating mahal na Panginoon, ang sanlibutan, punong-puno na ng tradisyon. Mga minamahal, pinansin niya sila. Mga minamahal, sinawata niya sila. Bakit? Namumuhay sila in hypocrisy.
kapaimbabawan. Mga minamahal, yung kanilang labi lang, yung malapit sa Panginoon, yung kalang puso, malayo. Mga minamahal, bakit malayo yung puso? Kasi hindi paraan ng Diyos, mga minamahal. Paraan ng sanlibutan at taong makalupa, makalaman, yung dala-dala nilang aral at katuruan ng kanilang kapanahunan. Kaya nga, sinasabi ng Book of Mark chapter 7 verse 8 and 9, na yung gumagawa ng ganon, yung mga practicer ng ganon, sila yung lumisan at nagtakwil sa kautusan ng ating Ama sa kalangitan. According, mga minamahal, dun sa pangangaral ng ating Panginoon. Part mismo yun, pangangaral ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ini-expose niya, mga minamahal, na walang kabuluhan yung paraan ng paglilingkod sa Diyos, pagiging makadiyos sa paraang ganun. Mga kapatid, kaya dito, mga minamahal, gagawin tayong alagad, mga minamahal, ni Kristo, hindi ng tradisyon. Gagawin tayong alagad ng salita ng Diyos, ng ating Panginoon, hindi ng salit-saling sabi, hindi ng katang-isip. Mga kapatid, ito lang ang paraan para samahan tayo ng ating pinakamamahal hanggang sa katapusan ng sanlibutan, na inyong ituro ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga minamahal, imagine, kapag sinamahan tayo ng ating mahal na Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan, what come next, mga minamahal? Pag natapos na yung sanlibutan, yun na po, mga minamahal, yung pagdating ng kanyang, mga minamahal, makadiyos, makalangit, espiritual na kaharian. Yung sinasabi, mga minamahal, ng 2 Peter chapter 3 verse 13. Yun yung inihintay natin, mga kapatid. From the book of Mark chapter 16 verse 15, mga minamahal, Mark chapter 16 verse 15 up to 18, kinukonfirm natin kung ano lang talaga yung pinapaturo, pinapaaral. Pag iba daw, may dagdala ng aral na iba, matakwil. Sabi ng Biblia, inulit-ulit pa, mga minamahal, ng ating kapatid, mga minamahal, sa Apostol Pablo. So, dito, mga kapatid, basahin natin ang sabi ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Kristo, mga minamahal. From the book of Mark chapter 16 verse 15 up to 18, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believe and is baptized shall be saved, but he that believe not shall be damned. Ayan. So ito pa lang, napakalinaw na. Sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, mga minamahal, yung hindi pagsampalataya sa ebanghelyo, mga minamahal, ay yung hindi natin, mga minamahal, pakikinig doon sa kanyang sinasabi, na ito lang yung ating sasampalatayanan, si Kristo lang yung ating pakikinggan, mga minamahal, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kapag nag-adapt tayo, nagbitbit tayo, nagsabuhay tayo, nagsapuso tayo, pinag-ugat natin, naging rooted, mga minamahal, yung ating pagiging Kristiyano in a traditional way, naging rooted tayo, mga hindi natin kayang iwan, mga minamahal, kinakailangan natin depensahan, kinakailangan natin i-promote. What will happen, mga minamahal? Magiging questionable, mga minamahal, yung ating pagiging Kristiyano. In the end, mga minamahal, hindi agad-agad, sa huli, mga minamahal, pagharap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, baka ito yung sabihin sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Luke, chapter 6, verse 46, and why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say? At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi?
Ang linaw ng pangangaral ng ating mahal na Panginoon, yun ay walang kabuluhan. Yung gumagawa noon, mga minamahal, yung mga lumisan at nagtakwil. Nakinig ba tayo? Parang hindi. Kasi yung pa rin yung lifestyle natin eh. Mga minamahal, pag may bumabati sa atin na ayaw yun ng mahal na Panginoon, hindi gayon yung gusto ng Panginoon, minsan sumasama pa yung loob natin, mga minamahal. Nagagalit tayo. Mga kapatid, sabi ng ating mahal na Panginoon, and why you call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di nyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ano ba yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Mga kapatid, meron pa tayong oras? Sabi ng 2 Corinthians, mga minamahal, ulitin na naman natin to. Sapagkat napakahalaga naman ito, mga minamahal. Sayang yung ating pagiging Kristiyano, mga minamahal. Kapag hindi tayo napalaya, alipin pa rin tayo, mga minamahal, na supposed to be, tayo na kay Kristo na, yung mga dating bagay nagsilipas na. Lahat naging mga bago na. Kaya nga iniwan na eh. Nagtutumuli si Pablo, mga minamahal, na tunguhin yung gantimpala ng Panginoon para makalimutan niya, mga minamahal, yung mga bagay na pinag-alisan sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ay tayo naman, mga minamahal, gusto pa natin isa puso, isa isip, isa buhay. Mga kapatid, pag gumagawa tayo ng traditional practices, yung ating inaayunan, mga minamahal, yung sanlibutan, paano mangyayari sa atin yung be not conformed to this world? Proud pa tayo, pinaghahandaan pa natin, mga minamahal, party-party. Sabi ng Jeremiah, mga chapter 10, verse 2, wag daw tayong matuto ng kaugalian ng mga taga-ibang bansa, ibang bayan. Hindi tayo taga-sanlibutan ng ating, sabi ng Biblia, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. But i-adapt natin yung mga practices ng mga taong makasanlibutan. I-remind natin sa ating mga sarili. This is my way to remind myself na dapat talaga, mga minamahal, mawala na sa atin yan, mga minamahal. Kasi ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath delight with darkness? Sabi ng Bible, verse 15, and what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out. Ito yung di natin pinapakinggan eh. Bakit daw natin siya tinatawag na Panginoon, Panginoon? Di natin ginagawa yung kanyang sinasabi. Ito yung kanyang sinasabi. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, said the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Ano yung unclean thing, mga minamahal? Yung deceitful teaching, mga minamahal, yung lie teaching, yung perverted teaching, mga kapatid. Unclean thing. Yun ang nagpaparumi sa atin at magpaparumi sa atin sa harap ng Panginoon, kasi hindi naman galing yun sa ating pinakamamalpin. Galing yun sa mga idols from other gods na hindi natin nakikilala. Mga minamahal. Wherefore come out from among them and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Oh, masama ba, mga minamahal, yung layo ng ating Panginoon? No. Mga minamahal, hindi masama. Sabi ng Bible sa Ecclesiastes, mga minamahal, ginawang lahat ng ating Panginoon na mabuti. Kaya lang tayo, mga minamahal, nag-i-eksperimento tayo ng mga bagay na ating kakapahamak. Sa Book of Ecclesiastes, makikita natin, mga minamahal, wala kasi tayong satisfaction eh. Wala tayong contentment.
mga minamahal, yun yung nagpapahamak sa atin. Sinabi na nga ng ating pinakamamahal na Panginoon na in Him we are complete, mga minamahal. Hindi pa rin tayo, mga minamahal, kontento. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 10, and ye are complete in Him. O, hindi na kinakailangan yung traditional teaching kasi sa Kanya, sapat na, okay na, kompleto na, buo na. Mga minamahal. So, kinakailangan mga minamahal, ito po ay bigyan natin ng pansin, mga minamahal. Huwag natin sayangin yung oportunidad. Wala. Paano natin nasabi na sumusunod tayo sa ating Panginoon? Paano natin masasabi na sinusunod natin yung mga apostoles? Follow me as I follow Christ. Kung yung mga bagay na ito na hindi naman nila ginawa, mga minamahal, kinamuhian nilang gawin, kasi sinabi mas matakwil daw eh. Kung sino yung gumagawa ng ganyan eh. Matakwil. Inulit-ulit pang matakwil. Ang ibig sabihin, hindi ka tanggap-tanggap, mga minamahal. Hindi ka tanggap-tanggap, hindi nararapat tanggapin yung mga aral na labas na sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi kumpleto na nga tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng Biblia, pag tayo, kahit nagpapatuloy, kung hindi tayo nananahan sa aral, hindi tayo, mga minamahal, karoroonan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Bible. Ito yung mga paalala lang sa atin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na posible na ito yung ating kahantungan kapag hinayaan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, doon sa ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun naman, mga minamahal, yung ginugusto natin na lakaran sa Kanyang banal na harapan. Paano tayo magkakaroon, mga minamahal, ng kasiguruhan? Huwag natin sayangin yung pag-ibig ng Diyos, lahat ng mga kabutihan na ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kasi nalaman na natin, nakalasap na tayo ng kabutihan ng ating Ama sa kalangitan. Pagkatapos, mga minamahal, hindi pa natin binigyan, mga minamahal, ng kahalagahan yung kabutihan na ating nakamtan sa Kanyang banal na harapan. Sabi ng Book of Hebrews, buksan natin ang ating mga Biblia. Excuse me. Hebrews chapter 6 verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the power of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at ng mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di na maaaring baguhin silang lahat
muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli siyang sayag na kahihiyan. Kailan ba nangyayari sa atin yung nahiwalay sa Diyos? Kailan ba nahiwalay, mga minamahal, si Adan at Eva, mga minamahal? Nang i-adapt nila, mga minamahal, yung aral ng ibang Diyos. Mga minamahal, kailan ba nahiwalay, mga minamahal, si Saul, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos? Hindi niya pinakinggan yung salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hindi na siya binigyan ng pagkakataon pa, mga minamahal, magsisi. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon. Si Esau, kailan ba siya nahiwalay, mga minamahal? Nung ipagpalit niya sa isang mangkok, mga minamahal, yung kanyang pagkapanganay. Ang ibig sabihin, yung kanyang spiritual na blessing, pinagpalit niya sa material na bagay, makasandibutang bagay. Minsan yung kagalakang Kristiyano, pagpapalang Kristiyano, pinagpapalit natin, mga minamahal, sa kagalakang tradisyonal. Mga pagpapalang tradisyonal, yung kapakinabangang tradisyonal. Mga minamahal, parang pinapaliit natin, mga minamahal, yung pagtingin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Parang sinasabi natin, mga minamahal, hindi tayo kaya, mga minamahal, kung i-secure. Hindi tayo i-bless ng ating mahal na Panginoon. Kasi kung naniniwala tayo na Jesus is enough, God is enough, why we should go to other gods? Bakit pupunta pa tayo? Ba't makikinig pa tayo? Ang mahal na Panginoon ngayon nagbigay ng kanyang buhay. Kung naibigay niya yung kanyang buhay, mga minamahal, ano pa yung hindi niya kaya ibigay? Pagkatapos, ipagpapalit lang natin sa aral ng tradisyon, sa pakinabang na mayroon sa tradisyon, sa kasiyahan na mayroon sa tradisyon, mga minamahal. Palagay kaya natin, mga minamahal, ikapagbubunyi sa atin yun ng ating mahal na Panginoon, no na. Mga minamahal. Yun ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na para bagang ating inilalagay, mga minamuli siya sa hayag na kahihiyan. Mga minamahal, hindi natin nire-respeto, mga minamahal, hindi natin kinikilala siya, mga minamahal. Tawag ito yung tawag doon, mga minamahal. Kaya may word na matakaw sa Biblia eh. Kasi ganyan karamihan sa atin mga tao. Yung temporal na gain, mga minamahal, takaw na takaw tayo, mga minamahal, na dahil sa katakawan natin, mga minamahal, sobra nakakalimutan na natin, sumusobra na tayo doon sa limit. Mga minamahal, na pati ang ating mahal na Panginoon, ino-open na natin. Mga minamahal, ganun yung muna pa lang sa lumang tipan, mga minamahal. Nakita na ng ating pinakamamahal sa Book of Genesis, araw-araw tinitingnan yung mga tao eh. Mga minamahal, wala silang kabusugan. Binigay na nga sa kanila yung sanlibutan. Pinag-aagawan pa rin nila yung sanlibutan. Mga minamahal, humihingi ang ating mahal na Panginoon ng pag-ibig sa kanila, ng panahon sa kanila, ng pagsunod sa kanila, ng pasalamat sa kanila. Ayaw nila. Kasi mga takaw na takaw sila sa sanlibutan, mga minamahal. Delikado po ito, mga minamahal. Tulungan niyo po kung i-remind natin sa ating mga sarili ang mga bagay na ito. Kasi hindi ito maliit na bagay sa ating mahal na Panginoon. Naalala niyo yung sinabi ni Moises kay Datan at Abiram, maliit na bagay pa ba sa inyo? Ang ibig sabihin, nagkaroon na sila ng bahagi. Pinagpala na sila ng ating mahal na Panginoon. Maliit na bagay pa ba sa inyo na kayo'y nakatanggap ng pagpapala ng Panginoon, na pinagkatiwalaan kayo ng mahal na Panginoon? Eh, ba't pa kayo nagsamba sa ibang Diyos? So, ang ating dakilang Diyos, nakakaramdam talaga siya ng sobrang disappointment kapag ganyan tayo, mga minamahal. Sabi ng Bible, magmahalan tayo, magpaalalahanan tayo. Mga kapatid, wala naman akong ibang ma-share sa inyo, mga minamahal. Ito lang, mga minamahal, yung salita ng Diyos. Mga kapatid. So, sinisikap natin ayon sa biyaya
kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. May share natin yung bagay na ito sapagkat kinakailangan natin lalo na itong sa ating napaka-crucial, mga minamahal na panahon, sitwasyon. Sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Wag natin inormalize, mga minamahal, yung lie. Wag natin inormalize yung kasinungalingan. Wag tayong masaya, nagagalak, nagbubunyi na pinagdiriwang natin yung aktibidad ng kasinungalingan. It's not come from God. Mga minamahal, pagka ganun iniinsulto natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, pagkaganyan daw, mga ginawa na sa atin ng ating malpin lahat ng bagay, nalasap na natin ang lahat ng bagay, pati yung kinakaharap na darating na sanlibutan, ano pa yung ating maidadahilan? Sinadya pa rin natin, mga minamahal, gawin, mga minamahal, yung mga bagay na ikadi-disappoint ng ating Diyos na manlalalang. Kaya sabi ng malpin, nagsisi ang Panginoon kung ba't niya nilalang ang tao. Sa Book of Genesis, di ba, mga minamahal? Balikan natin yung Book of Hebrews, sa chapter 10 na po tayo, mga minamahal. Magtatapos na tayo kasi mahaba na itong ating oras. Baka inaantok na po kayo, pero ako sarap na sarap akong mga minamahal. Kasi habang sinasabi ko, nare-refer sa akin yung Word of God, mga minamahal. Dati normal na normal sa akin, yung masama pa nga yung loob ko pagka hindi ka naka-join sa mga aktibidad ng mga traditional Mga minamahal, yun pala, ayaw ng ating mahal na Panginoon. Aktibidad pala ng mga taong makasanlibutan, wag daw dapat natin ayunan. Kasi kapag nakikipagkaibigan tayo sa sanlibutan, nakikipag-away tayo sa Diyos. Mga minamahal, nakikipag-alit tayo. Mga kapatid, na in love tayo sa sanlibutan, wala na sa atin yung pag-ibig ng Ama natin sa langit, ng ating totoo at buhay na Diyos. So, delikado. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 26, "For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries." Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. O anong gagawin natin doon sa mga himala? Mga minamahal, ang himala mababaliwala kapag, mga minamahal, winalang halaga natin yung kanyang mga buhay banal na salita. Bakit? Yung tunay na kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, karunungan, yung kanyang salita. Jesus Christ is the power and wisdom of God. Sabi ng Biblia. Sagana tayo sa himala, pero pinabayaan natin yung kanyang mga salita. We will be perished in the coming time. Sabi ng Book of Isaiah, "My people perish for the lack of knowledge." Nangyari na noon, wag na natin hayaan na mangyari ngayon. Magpaalalahanan tayo, magmahalan tayo, magtulungan tayo. Mga minamahal, lagi natin bulayin ang mga bagay nito na para bagang hindi natin binibigyan ng pansin sa harap ng ating malpin. Before it's too late, ulit ko po, wag natin gawing normal, mga minamahal, yung lie. Hindi dahil marami, hindi dahil lahat gumagawa o nagsasagawa, pinagdiriwang yung pagsasagawa, ayun na yung tama. Mga minamahal, in the Bible, walang ibang tama, mga minamahal, kundi ang ating Diyos na manlilikha. Amen? Lahat ng kapurihan, kaululhatian, pagsambat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka na? Isang hiwaga, tiyak na magaganap, mawawalang lahat. Ang kay Jesus ay tumanggap, wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang inaarap? Magsisi, huli na, sana ay hindi ka na pinanganak. Mayroong mga digma at kabighatian na di pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ng buong mundo. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tunay bang handa ka na? Sa isang mata, di alam ng oras nang ikaw ay magising, at ang buong paligid ayong napansin. Mayroong nag-iiyakan, may nagsisigawan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mo nag-iisa ka na? Alamang oras si Jesus ay darating, habang may panahon siya iyong tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, di na mangangamba. Dumating man ang oras, tayo'y kunin niya. Si Jesus ay babalik, ano mang mangyari ay handa ka na. Isang hiwaga, tiyak na magaganap, mawawalang lahat. Ang kay Jesus ay tumanggap, wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisi, huli na, sana ay hindi ka na pinanganak. Mayroong mga
darating. Habang may panahon sa iyong tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, di na mangangamba. Dumating man ang oras, tayo'y kunin na. Sa Jesus ay babalik. Ano man mangyari ay handa ka na. Ito'y isang iwag, yun na magagawa. Mawawala lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ang itiyak. Ngunit kung maiwan, ano ang hinahanap? Magsisi, huli na, sana ay hindi ka na hinanganap. Ang dahilan ng ating pagbabago, dahil ayaw kong mapunta sa impyerno. Nagsusumikap ako, langit ay makamtan ko, kung saan nananahan si Jesus. Kapatid ko, nakikiusap ako na tayong lahat dapat na magbago. Ating pagsisihan lahat ng kasalanan, iwasan ang mga kalayawan. Luhang papataw sa mata mo, hintay na ginto, lalakaran mo, kapatid ko. Doon sa langit ligayang magkamtan mo, at wala nang luhang papataw sa mata mo, hintay na ginto, lalakaran mo, kapatid ko. Maglaho man lahat ng bagay sa mundo, mahal ko sa buhay, itako'y man ako. Dahil to'y pagsubok, di marapat sumuko. Huwag lamang mawawalay kay Jesus. Doon sa langit ligayang magkamtan mo, at wala nang luhang papataw sa mata mo, hindi na ginto ang lalakaran mo, kapatid ko. Doon sa langit ligayang magkamtan mo, at wala nang luhang papataw
ang dahilan ng ating pagbabago. Dahil ayaw ko mapunta sa impyerno. Nagsusumikap ako, langit ay makamtan ko, kung saan ninanakan si Jesus. Mga kapatid ko, nakikiusap ako na tayong lahat dapat nga magbago. Ating pagsisihan ang mga kasalanan, iwasan ang mga luwang papatak, tama-tama. Nantay na ginto ang lalakaran mo, kapatid ko. Doon sa langit, ligaya'y makamtan mo, at wala nang luwang papatak sa mata mo. Lantay na ginto ang lalakaran mo, kapatid ko. Lantay na ginto ang lalakaran mo, kapatid ko.